Ano nga ba ang ibig sabihin ng tinatawag natin na slander by deed under Article 359 at yung tinatawag natin na oral defamation under Article 358 ng ating revised penal code? Okay, ang dalawang ito guys ay parehas lang na paninirang puri or pamamahiya, or sa Ilocano ito yung tinatawag namin na panangibabain. Okay, unahin po natin yung tinatawag natin na slander by deed. Ang ibig sabihin po nito is paninirang puri or pamamahiya through actions. For example, yung boss mo, dahil patanga-tanga ka, galit na galit siya at bigla kanyang kinutusan, binatukan, or sinabunutan or sinampal sa harap ng iyong mga katrabaho, pwede mo po siyang kasuhan ng slander by deed. Okay? Next po dyan ay yung tinatawag natin na oral defamation. Ang ibig sabihin naman po nito ay paninirang puri or pamamahiya through words. For example, yung kapitbahay nyo, lagi niyang pinagkakalat or pinagchichismisan na pukpok ka, na drug addict ka, na rapist ka, na magnanakaw ka. Yan, pwede mo po siyang kasuhan ng oral defamation. Paano naman pag totoo yung kanyang pinagsasabi or kanyang pinagkakalat? Pwede ko pa rin ba siyang kasuhan? Ang sagot po dyan ay oo. Wala pong sinabi ang ating batas na pag totoo yung kanyang pinagsasabi or kanyang pinagkakalat na chismis ay exempted na siya sa oral defamation. Basta pinahiya ka niya sa maraming tao, pinagkalat niya na may intention siyang sirain ka, o ang iyong i-down ang iyong reputasyon sa maraming tao, pasok po yun sa oral defamation. Kaya laking pasalamat po natin sa ating batas na pinoprotektahan po nito ang ating integrity, honor at reputation or prestige. Yan po guys, at maraming salamat sa panonood. Magandang gabi.